Kaya naman pala, lumabas na parang may period po itong si Kapunan sa nangyaring pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara. Abay nilampaso po sila ng kampo po ng defense ng ating Vice Presidente. Nilampaso po sila. Kumbaga pre-trial pa lang ay pinamukha na sa kampo nitong si Luistro na abay nagsasayang lang kayo ng oras nyo. Nagsasayang lang kayo sa mga ebidensya nyo, mga witnesses nyo, dahil ito ay pawang kasinungalingan lamang. Sa paumuno po siyempre ng legal counsel ng ating Vice Presidente. Talagang nilampaso po sila. Eh nung lumabas pala, si Attorney Michael Pua, abay relax na relax lang. Samantala ang kanilang kalaban, itong private prosecutors na si Attorney Kapunan, ay parang may period. So parang si Ping Lacson, no? May period din. Galit na galit. Samantala si Attorney Michael Pua, napaka-relax lang po. Ito ba rin nyo yung parte ng pre-trial na nangyari? Pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit. Mainit ang ulo ng lola nyo. Nagka-period tuloy ang 74 years old dahil nasupalpal po sila. Kumbaga, sunog agad ang prosecutors. Okay lang. Okay lahat, Kong. Tinan mo, pati si Ilong po. Hi, Ito Kong. pa. Hi, Kong. Kumusta naman, Chihuahua. Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Ha? Medyo may nagtalo daw. Oo, chismis. Sir, kumusta yung kanina? Anong update? Si Magna sa Chiljok, no? Medyo may tension, Kong. Hi, attorney. Hi, attorney. How was it, Ito, attorney? relax lang. Short statement. Meron itong medyo nagkaroon ng medyo tension kanina. Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyan pagtatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon. So, yung stipulations, etc. Gagawin na lang kasulatan. No? So, we will just need to submit yung aming mga observations sa proposed stipulations, what we will admit, what we will not admit. So, I think it was a good session. So nakita niyo na mga kababayan po natin, napaka-relax lang yung mga abogado po ng ating Vice Presidente. Siyempre, dismayado po sila. Tinawag ng isang kulot na tunog lata daw, no? Yung na-present sa pre-trial ng kampo ng ating Vice Presidente. Sabi rin ni Adjong ganun din. Mahina daw. Alam niyo mga kababayan po natin, kasi wala nga silang patunay. Yung mga ebidensya nila is puro invento. Yung mga witnesses nila ay puro invento. Kaya binabawi nila sa press conference, binabawi nila sa pagdadaldal, binabawi nila sa pag-iingay para kunwari magaling sila. Siyempre, yan naman kasi ang numero 1 purpose nila eh. Kung hindi nila makonvict yung ating Vice Presidente, ang gusto nila, mapahiya. Pero nakakabilib po yung galing at tapang po ng kampo po yung defense ng ating Vice Presidente. Napakagaling. Sobrang relax. Sobrang kumpiyansa sila. Dahil siyempre hawak nila yung katunayan eh. Hawak nila yung matibay na ebidensya na pawang kasinungalingan lang yung mga inaakusa sa ating Vice Presidente. Okay? Sobra-sobra po kung makapag-akusa kay Vice President Sara sa usapin ng korupsyon, itong mga buayang kongresista na involved naman po ang ilan sa kanila sa delivery ng malimaletang pera at hindi lang po yan sa usapin ng korupsyon sa flood control at iba't ibang proyekto na ibinigay sa kanila noon ng si Martin Romualdez pa, yung may hawak ng pera ng taong bayan. At tingnan nyo kung paano sila maglustay ng pera ng taong bayan. Gumawa pa sila ng thriller para po sa impeachment ng ating Vice Presidente. So bakit kailangan gumawa ng mga ganitong klaseng video? Ilang milyon ang kanilang ginastos. Pero mantakin nyo, pre-trial pa lang ay napapahiya na sila. Pre-trial pa lang ay nilampaso na sila o kinain sila ng buo ng defense team ng ating Vice Presidente. At nagulat nga sila, bakit kinuha ng ating Vice Presidente na mga witnesses, si Madriaga at itong si Trillanes. Nagtaka sila. At ngayon sinasabi nila, mahina daw po
yung defense team ng ating Vice Presidente, pero sila po ay na high blood. Biglang nagka-period nga ang senior citizen na mukhang bakla na abogada. Mga kababayan natin. At tingnan nyo kung ano ang thriller na sinasabi natin. Ito, panoorin nyo. No, itong si AX, salamat kay Speaker, at syempre po, yung babaeng nagtago sa kanyang asawa. Say public trust. Tinago ko po asawa ko. Public officials are accountable to the people at all times. So, wanted siya. Kapag may katiwalian, dapat may pananagutan. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Kung mas matimbang ang ebidensya ng depensa, dapat i-acquit, dapat pawalang sala. Pero kung mas matibay ang ebidensya ng prosekusyon, dapat i-convict. Dapat So, ang ganda ng pagkagawa ng thriller na ito, no? Pero syempre, edited na ito. Gawa na ito ng ilang Duterte supporters. Kasi ang original, walang insertion na tinago niya yung asawa niya. managot. The I cannot prosecutors bear the have a very fact clear na resolve. natutulungan ko yung ibang We akusado stand for the tapos Constitution. makukulong ang asawa ko for We something which he stand did for not do. accountability For mechanism. 2.5 months, We malayo stand siya for sa the akin. best interest Tinago ko of siya. every And I really Filipino requested him across the world. to follow what I want, no? Kasi So, tingnan nyo naman yung mga pagmumuka ng mga ito. At grabe, no, talagang mahilig po yung mga ito sa isang scripted na palabas. Mantakin nyo, kailangan may mga gimmick pa na ganito, kailangan may mga kadramahan pa na ganito. Impeachment lang naman yung pinag-uusapan. Ano ito? Pelikula. Ginagawa nila kasing scripted. Ting impeachment dito kay BP Sara, pati po yung mga testigo nila is obvious kasi na scripted. Mo, pati si Ilong. Talagang seryoso si Chihuahua at marami pang mga buaya. Pero hindi naman umubra, mga kababayan natin. Kasi pre-trial pa nga lang ay hinay blood na po ang kanilang abogada na mukhang bakla na senior citizen ay dinugo daw. Ang kapal ng pagmumukha ng mga ito, mga kababayan natin. Pero tandaan nyo yung pagmumukha ng mga ito, kasi kailangan natin sila singilin. Kailangan natin sila singilin sa kanilang utang sa kaba ng bayan. And alam nyo itong si Luestro, may kaso pa ito sa ombudsman. Hindi ko lang alam kung naresolba na. Itong si De Lima, ang takot niya rin na mabalik si BP Sara. Kasi nga, pwedeng maibalik ang kanyang kaso na konektado sa illegal na pulburon. Kaya talaga kailangan nila tanggalin si BP Sara. At kung mapapansin natin ngayon, sila po ay nakikipagsabuatan na sa mga senador. So tuwang-tuwa sila dahil napalitan si dating SP Cayetano. At itong si Gatchalian na hindi maintindihan ng kanyang sarili kung babae ba o lalaki ang gusto, ito ngayon ang inuto nila para paupuing Senate President. Kahit hindi nga alam mag-presides. Nakakatawa po ang nasa gobyerno natin ngayon. Kasi kahit walang alam, kahit hindi naman karapat-dapat, ay ginagawa nila ng paraan para mailuklok sa pwesto dahil ayaw nila managot sa mga kailangan nilang papanagutan sa bayan. Ngayon, mga kababayan, kita nyo naman kung ano na ba yung nangyari sa mga investigation sa flood control ngayon. Masyado silang focus sa impeachment ni VP Sara, pero yung flood control corruption, kung saan trilyon yung pinag-uusapan. Alam mo, no, parang hindi mo na maintindihan kung ano ba yung gusto nilang mangyari. Kung pananagutan ba talaga ang gusto nila o gusto lang nila ma-impeach yung ating Vice Presidente. Kasi malinaw naman, di ba? Na ang ingay nila sa impeachment pero tahimik nila sa flood control kasi halos sila involved. Kaya nga ang sabi ng taong bayan, sa 5 tinanong, 4 yung naniniwala na hindi magdidesisyon ang mga senator judges base po sa ebidensya. At gaano pa katibay yung defense team ni BP Sara, ay niwalang taong bayan na magdidesisyon ay itong mga hindi kalyado ng ating Vice Presidente. Depende sa maleta. Kaya sa ating mga kababayan, dapat magkaisa po tayo. Grabe nang ginagawa nila ngayon. Next, Marcolita, Bongo, ilang mga dating general, syempre, Bilyar, gagawin nilang lahat, no? Para lang mapatahimik ang mga nasa opposition at mabawi talaga nila. No, yung ginawang investigation ni
Senator Marcolita. Kasi wala silang magagawa eh. Dahil hindi legal yung pag-upo ni SP Gatchalian, talaga naging legal ang Blue Ribbon hearing ni Senator Marcolita last, nakalimutan kong pizza na yan. Bago sila mag-break. Naging legal yun. Kaya on the record, yung mga sinabi, lalong-lalo na, yung mga involved sa flood control scandal. Kaya konektado ito lahat. Lahat sila ay nagsama-sama. At grabe po yung kanilang ginastos siguro dito sa promotional video na ito para lang sa impeachment ng ating Vice Presidente. Pero good job po sa defense team ni Vice President Sara kasi nilampaso nga at mukhang pinaiyak si Luistro. Kaya na high blood si Kapunan. So sana magustuhan nyo yung video at tingnan nyo ang ratings ni Bongbong Marcos ay patuloy na nagiging negatibo. Pero may alam ako kung paano maging positibo ang resulta kay Bongbong Marcos. Anong gagawin? Dapat magpa-hair follicle na itong si Bongbong Marcos. At sa pagpapatuloy ng diskusyon natin, naku po, sigurado sabog na naman yung atay nitong si Pinky Lacson. Nasabi ko nga sa inyo, parang bakla itong si Pinky Lacson dahil panay putak ng putak at para bang hindi siya nakakatulog na hindi po mababanatan si dating Senate President Alan Cayetano. Hindi naman siya binibira, di ba? Nagdi-discuss lang naman si dating SP Cayetano o nung siya pa yung SP patungkol sa mga legal at yung mga posibilidad na mangyayari po sa Senado, sa liderato ng Senado o sa maging impeachment ni Vice President Sara. At itong panggigipit ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos na ang masasabi ko, bobo, tanga lang, yung hindi pa nakikita yung ginagawang panggigipit sa mga opposition. Opposition literal na opposition. Huwag yung mga nagkukunwaring opposition na ngayon ay kasabwat din nila sa pagnanakaw at cover up sa nangyayaring korupsyon, lalo na sa pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa ating bansa, itong flood control corruption. Kaya ang sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Grabe, no? Siyempre may sagot yan si Ping Lacson. Mamaya puntahan natin yung sagot ni Ping Lacson. At siyempre, nananatili pa ring tuta itong si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, at ganun din po itong si Tuta Soto. Ito kasi mga maiingay. Yung iba kasi medyo pitik-pitik lang yung kanilang tirata. Pero parang binigyan ngayon ng napakalaking responsibilidad para atakihin Senator Cayetano ay yung dalawang magkapatid na Tulfo. Yung adik sa Robas. O panoorin natin ang kanyang tirata dito. Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Oh, nako, mga kababayan po natin. Parang gano'n si Joey Bino, di ba? Nagsusuntok ng lamesa, di ba? Yung pinapaikot-ikot niya pa yung lamesa, yung nag-speech siya. Parang gano'n pala. No? Ang nangyayari ngayon dito kay Erwin Tulfo. So, ano yung hawak ni Lacson kay Erwin Tulfo kung bakit hawak siya sa liig at tuta siya ni Lacson? Hindi kaya yung binanggit ng Marines na nakatanggap ng mali-maleta? Kaya ba hindi kasama sa rekomendasyon ni Lacson itong si Erwin Tulfo na dapat kasuhan doon sa kanyang partial report ng flood control investigation from Blue Ribbon hearing? So ang nirekomenda niya, Jinggoy at ang dalawang Judas ngayon na si Chis Escudero at the same time si Judas Joel Villanueva, yung may-ari ng Junior is Lord. Grabe, no? So, tuta ng Malacanang si Rapi Tulfo at si Tuta Soto. Si Erwin Tulfo ay tuta ng asong si Ping Lacson. Agoy ang sakit. Yung sinabi niya na
may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Nako, mga kababayan po natin, nagkabukingan na. Itong sinasabi ko, na huwag niyong subukan, si Alan Cayetano, maraming alam yan. O ngayon, ay talaga yung gumawa ng rason kung bakit magkwento ito. Sa inyo mga baho ngayon. O kaya pala dati, tugma naman yung sinasabi niya. Dati hindi naman talaga nagperma si Erwin Tulfo doon sa partial report. Pero kalauna nagperma. Ayun pala. May hawak pala na alas. Tuta pala, no? Kawawa. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung Sa-isay na yan. kontraktor na balik-balik sa office mo. Ayun. Yung kontraktor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Okay. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So, I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. Nako, ang daming alam po ni Alan Cayetano patungkol dito kay Erwin Tulfo at kay Ping Lacson, mga kababayan.